Magandang araw sa ating lahat. Ang video na ito ay inihanda para sa mga pure online students sa ating klase. Tulad ng dati ay ihanda muli ang mga kwaderno o notebook ninyo at panulat upang masagutan ang mga tanong na inihanda ni Miss Jen sa talakayan na ito. Then after sagutan ang mga tanong ay huwag kalimutang picturean or screenshot kung sa cellphone man kayo nagsagot ang mga sagot ninyo para i-upload after ang mga ito sa ating Google Classroom para makita ko rin at mabasa ang mga sagot ninyo. So sige, ano bang talakayan natin sa araw na ito? Dahil natapos na tayo sa panahon ng reformasyon at kontrareformasyon, ngayon dumadako na tayo sa panahon ng kolonyalismo. Dito po nagsimula na maglayag ang mga tao klase. So nagsimula ito noong 15th hanggang 17th century. So when we say kolonyalismo, ano ba ito? Ito ay isang tuwirang paraan ng pananakop ng lupain upang matugunan ang layuning pangkomersyal at pangrelihiyon. Ang keywords or key terms natin dito ay layuning pangkomersyal at pangrelihiyon. Kapag sinabing ko kolonyalismo o panahon ng kolonyalismo, merong mga makapangyarihang bansa class na nais manakop ng mga maliliit na bansa para una, pang-commercial, layuning pang-commercial o makipag-trade. Okay? Pangalawa ay upang ipilit sa mga maliliit o hindi makapangyarihang bansa na ito ang sarili nilang relihiyon. May mga naiisip ba kayong halimbawa ng mga kolonyalistang bansa, especially sa mga nanakop sa Pilipinas? Marahil naisip na ninyo ang bansang Espanya dahil tulad ng Spain, 'di ba, na sinakop tayo ng mahigit 300 taon, 'di ba? Ay pinilit sa atin ang relihiyon ng Katolisismo. So ano ba ang dahilan ng panahon ng kolonyalismo? Bakit nagsimula ang panahong ito? So meron tayong ilang dahilan definitely kung bakit nila naisipan bigla-bigla after ng reformasyon at kontrareformasyon. Bakit nila agad-agad naisipan maglayag sa dagat, 'di ba? At simulan mag-colonize sa mga ibang bansa. Unang dahilan na diyan na naisip nila klasa ay yung tinatawag nating sistema ng merkantilismo. Mula doon sa sistemang manoryalismo, kung naalala ninyo, kung saan ang mga Europeo klaso o ang mga tao dati ay nakadepende sa kung gaano kalaki ang lupa na meron ng isang tao. Ganoon natin pinagbabatayan ang pagiging mayaman o estado sa lipunan ng taong iyon. Ngayon, nung dumating ang panahon ng kolonyalismo, nagbago ang batayan natin sa pag-unlad o batayan natin sa pagiging mayaman ng isang tao. So mula sa laki ng lupain, ngayon, dami na, okay? Dami na po ng ginto at iba pang metal ang batayan natin sa pag-unlad. So, mas marami kang ginto bilang isang bansa, bilang isang tao, mas marami kang silver, 'di ba? Mas marami kang metal. Kung isipin natin, kahit diamante klasa, ay masasabi na isa kang maunlad at mayamang bansa. Again, ginto at iba pang metal ang naging batayan natin ng pag-unlad noong panahon na ito. So mula doon sa sistemang manoryalismo, nagkaroon ng sistemang merkantilismo. At dahil sa pag-iisip na yan, na sige na gold na ang basihan natin sa pag-unlad. Kaya marami mga bansa, class, ng panahon na ito na naisipang maglayag. 'Di ba? Papatalo ba sila? Matataas ang pride ng mga bansang yan. Hindi sila magpapatalo. Dahilan class ay itong taong ito, si Marco Polo. Nakakagigil ang taon na to class. Dahil sa taong ito, actually isa siyang manlalakbay o traveler. Alam naman natin na syempre wala naman TV dati, 'di ba? Kung may hobby ka man, yun ay usually maglakbay sa iba't ibang lugar. At si Marco Polo, dahil isa siyang galang tao, ang galing din siya sa Europe definitely. Ang primaryang bansa na napuntahan niya ay ang bansang China.
Natalakay naman natin ang bansang China nung unang markahan natin na ang dami, napakahaba ng kasaysayan ng bansang ito. At ilan sa mga dinastiyang nadaanan o naabutan ni Marco Polo doon sa bansang China ay talagang mayaman. Okay? At dahil isa siyang traveler na nakapunta sa China, actually hindi lang naman sa China, may iba't iba pa siyang isla sa Asia na napuntahan. At ayaw din naman niyang mamatay ng walang iniiwan na legacy, di ba? So, nagsulat siya ng libro. Isinulat niya lahat ng experience niya nung pumunta siya sa Asia, specifically doon sa bansang China. At dahil nag-publish ng libro si Marco Polo tungkol sa Asia, tungkol sa kung gaano kaganda at kayaman ang kontinenteng Asia, eh, nag napukaw yung interes ng mga Europeo upang makarating din dito sa ating kontinente. Kaya nakakaloka, 'di ba? Kung hindi lang nag-travel yung si Marco Polo sa Asia, kung hindi lang siya nag-publish, ay baka walang pake pa rin sa atin ang Spain na sinakop tayo ng ilang daang taon, 'di ba? Baka hindi nakarating sa atin si Magellan. So, again, nakakaloka si Marco Polo class. Isa pa, meron pa tayong pangatlong dahilan ng kolonyalismo. Ito yung relihiyon. Tandaan ninyo, class, dalawang malaking kolonyalistang bansa sa panahon ng kolonyalismo ay ang Espanya at ang Portugal. Mamaya matatalakay natin din iyon. At itong dalawang ito, meron silang tatlong pangunahing layunin sa pananakop ng mga maliliit na bansa tulad natin, class. Ito yung tinatawag nating God, Glory, and Gold, di ba? So yung God doon sa 3G natin na madalas nating marinig ay ito yon, yung relihiyon. Hindi lang naman yung dalawang iyan ang um, naging batayan nila ang relihiyon, class. Meron ding ibang mga kolonyalistang bansa na naging basihan o batayan ang relihiyon upang manakop ng iba't ibang mga bansa. Pero pangunahing kolonyalistang bansa na ang pangunahing layunin nila ay relihiyon ay ang Espanya at ang Portugal. Tandaan ninyo na ang pagpapalaganap ng relihiyon, especially o specifically yung Katolisismo o pagiging Katoliko, ay itinuturing nila pagkapatuloy ng krusada. Dahil, kung natatandaan ninyo, when we say krusada, ito yung labanan sa pagitan ng Muslim at ng Kristiyano. So, kailangang ipagpatuloy ng mga Kristiyano ang pagpapalaganap nila ng sarili nilang relihiyon. 'Di ba? Ang banal na Imperyong Romano upang mapakalat, upang mapalakas ang kapangyarihan ng simbahang Katoliko. So, malaki ang paniniwala nila sa relihiyon at itong ginawa nilang batayan upang manakop ng mga tao. Mapalakas ang kapangyarihan nila gamit ang Catholicism. And lastly, um, huling batayan o dahilan ng pagsisimula ng panahon ng kolonyalismo ay ang pagsasara ng ruta, pangkalakalan o pagbagsak ng Constantinople. So tingnan natin ang mapa na ito upang mas maunawaan natin. Ito ay ang mapa ng ating daigdig, obvious naman. Dapat GIF ito, class, actually. Naglalaman yan ng mga kolonyalistang bansa at yung mga nasakop nila. Tignan ang mapa. Nandito po ang Constantinople. Definitely, nasa Europa yan. Kung naalala ninyo, nung hinati ni Emperor Diocletian ang Imperyong Romano, ang silangang bahagi, again, when we say silangan, nasa kanan ng kamay ninyo, okay? Ang silangang bahagi ng Imperyong Romano ay naging Imperyong Byzantine, 'di ba? Nandun yung Constantinople. At nung bumagsak ang Constantinople o Constantinople, class, sinakop ito ng mga Turko, okay? Mga taga-Turkey. At itong mga taga-Turkey, ang ginawa nila nung sinakop nila ang Constantinople, tinaasan nila yung buwis doon sa mga katabi nilang bansa o estado every time na meron nakikipagkalakalan sila. Remember, class, na ang Constantinople ay isa sa daan or kumbaga merkado na pinagkukuhanan ng mga Europeo ng mga raw materials na mula sa Asia.
Okay? Kaya nung tinaasan ng mga Turko, ng mga taga-Turkey ang buwis doon sa mga raw materials na nakukuha nila sa Asia, itong ibang mga bansa tulad nga ng Portugal, Espanya, France, Britain at iba pang mga bansang nakapalibot sa Europe o sa Europa ay nag-isip ng ibang paraan upang makapunta sa Asia. Parang sinasabi nila, "Okay, ang taas ng buwis ninyo diyaan, hindi na kami makikipagkalakalan sa inyo. Kami na mismo ang pupunta sa Asia upang makakuha ng raw materials o mga resources." Kaya sila mismo ay naglayag at nagsimula ang panahon ng kolonyalismo. Kaya ang pagbagsak ng Constantinople ay nagsisilbing again pagsasara ng ruta ng pangkalakalan doon sa Asia. Mataas ang buwis. Sa Constantinople, ang bagsakan ng mga raw materials na galing sa Asia. Kung mataas ang buwis diyan, ayoko na lang, 'di ba? Bibili na lang ako directly, kukuha na lang ako directly sa Asia. So naglayag sila, 'di ba? Nagsimula ang panahon ng colonialism. So sino-sino ba yung mga kolonyalistang bansa, class? Nandyan po ang Portugal, katulad na paulit-ulit na nabanggit kanina ni Miss Jen. Ang Portugal po ang nakatuklas ng Cape of Good Hope by Bartholomew Diaz. Saan yung Cape of Good Hope? Tignan ng mapa. Ito ang Africa, nasa dulo o nasa pinakadulong timog na bahagi ng kontinente ng Africa. Pagkatapos nila tuklasan ang Cape of Good Hope, natuklasan naman nila ang India ni by Vasco da Gama. Class, base sa mapa na ito, mukha siyang malapit, di ba? Tandaan ninyo, isang buong kontinente ang Africa. Ang Pilipinas ay isang bansa lamang na part ng isang kontinente ng Asia. Kung isipin ninyo, ang Pilipinas ay katiting lamang nito ng Africa. Mula Luzon hanggang Mindanao, ilang oras ka nang bumabiyahe. What more pa? Kung mula dito sa hilagang bahagi ng Africa hanggang dulo ng Africa, 'di ba? Maglalakbay ka gamit ang barko, wala pang eroplano. Gaano katagal yan, class? So imagine gaano kahaba ang pasensya nila sa gitna ng dagat at hindi nila alam kung saan sila pupunta. So natuklasan nila ang mga lugar na ito. Pero again, class, ang pagkarating nila sa mga lugar na ito, ay merong mga tao. Okay, may mga katutubo dyan sa mga lugar na iyan. So kaya nagkakaroon ng commercial, di ba? Nakikipag-trade sila sa panahong ito. Ngayon, pangalawang pinakatanyag o pinakamalaking kolonyalistang bansa ay ang Espanya. Natuklasan ng Espanya ang Bahamas by Christopher Columbus. So, tingnan ninyo, ayan, ang Bahamas po ay parte ng Amerika. So, mula Europa, naglakbay sila, pakanluran naman. Kaya nakita at natuklasan. Again, natuklasan. Merong mga tao rito pagdating ni Christopher Columbus sa Bahamas. Natuklasan din ni Ferdinand Magellan ang Pilipinas class. At si Magellan, alam na alam naman natin ang paglalakbay niya mula sa Espanya hanggang Pilipinas ang nagpatunay na bilog ang mundo. Okay, noong 1521 ito. Tanong, isulat sa mga papel ninyo at i-pause ang video na ito habang nagsasagot kayo. Tama ba na gamitin natin ang terminong natuklasan sa mga kolonyalistang bansa? Again, mula kanina ginagamit natin ang terminong natuklasan. Natuklasan ni Ferdinand Magellan ng Pilipinas, natuklasan ni Christopher Columbus ang Bahamas, natuklasan ang India, ang Cape of Good Hope. Tama bang gamitin ang terminong ito? Sige, isulat ang mga sagot ninyo sa mga notebook ninyo at i-pause ang video na ito. Okay, balik tayo rito, class. Remember, sabi nga ni Miss Jen kanina, ang Espanya at ang Portugal ay ang pinaka malaki o tanyag ng mga kolonyalistang bansa sa ating kasaysayan. Dahil ayan yung naguunahan upang makapanakop ng mga may hina at maliliit na bansa dati o hindi pa natatagpuan ng mga Europeyong
ito. Hindi pa nila natatagpuan pero tayo natagpuan na natin, 'di ba? So, sige, dahil sa nag-aagawan ang dalawang bansa na ito, nag-uunahan sila na makapanakop ng mga bansa, upang maiwasan ang digmaan. Itong si Pope Alexander VI ay gumawa ng linya. Ito po yung ginawa niya, yung broken line dito, upang hatiin ang daigdig sa kung saan pwedeng manakop ang Espanya at kung saan pwedeng manakop ang Portugal. Ngayon, syempre, gawa lang ito ni Pope Alexander the Sixth. Ngayon, para mas maging matibay ang linya na ito, nagkaroon ng kasunduang Tordesillas. Ito pong kasunduang Tordesillas ay itong violet na line dito sa ating map. Kung saan sa kasunduan na ito ay definite na sinabi na dito po maaaring maggalugad o manakop ang Portugal at dito naman ang Espanya. Nasa silangan po, tignan ng mapa, nasa silangan ang Portugal at nasa kanluran na bahagi ang Espanya. Ngayon, dahil nga napatunayan ni Ferdinand Magellan na bilog ang mundo. Tanong nilang dalawa, sandali lamang, bakit isang linya lamang ang gagawin natin? Dapat dalawa para alam natin kung hanggang saan lang talaga tayo maaaring manakop. Binig ang mundo eh. Wala, hindi naman yan flat na isang linya ang kailangan. Dalawa ang linya para mahati natin. Talaga, ang kailangan o pwede nating sakupin. Kaya nagkaroon ng pangalawang kasunduan, ang Treaty of Saragossa o ang kasunduan ng Saragossa. Ang Treaty of Saragossa, ito namang color green na linya sa ating mapa. At ayan ang nagpapatuloy sa Espanya bilang lugar na maaari niyang sakop. So tingnan ninyo, ang Espanya ay nandito po hanggang dito. Ang Portugal ay nasa silangang bahagi. Okay, hawak niya ang Asya. Ngayon, ano naman ang mga imperialistang bansa? Natapos tayo sa konsepto ng kolonyalismo. Dalawang pinakatanyag na kolonyalistang bansa sa kasaysayan, ang Espanya at Portugal. Ngayon, dumako tayo sa panahon ng imperialismo. Tandaan ninyo, class, na sa pagbabasa ng kasaysayan, overlapping ang mga pangyayari. Ngunit ang imperialismo ay nangyari base sa timeline na ito na ipapakita ni Miss Jen. Ito po ay ikalawang yugto ng kolonyalismo. Mga nananakop pa rin ang mga bansa rito. Pero bakit parang meron tayong dead air sa gitna? 'Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, um, 18 18th century wala tayo kasi kanina, 'di ba? 14th ba? Hanggang 16th century ito, 15th century yung sa kolonyalismo. Pagdating natin sa imperialismo, bakit nag-start tayo ng 19 hanggang 20th century? Nasaan yung nasa gitna? Ano yung nangyari doon sa gitna, Miss Jet? So ngayon, tignan natin ang timeline na ito. Tandaan, after ng reformasyon at kontra-reformasyon, unti-unti, again, hindi yan after nito biglang dumating ang kolonyalismo, overlapping iyan. Okay? Isa-isang sumibol ang mga bansang nais manakop ng mga maliliit na bansa dahil dun sa mga dahilan na ipinakita natin kanina. Ngayon, after ng kolonyalismo, nandito tayo sa imperialismo. Miss Jen, ano tong tatlong ito na nandito? Anong nangyari sa panahon na iyan? Nandyan po yung panahon ng kaliwanagan o yung enlightenment natin, revolusyong siyentipiko, at revolusyong industrial. Meron pang tatlong konsepto o mahalagang pangyayaring naganap sa kasaysayan natin o partikular na sa Europa na hindi natin natatalakay. Bakit ganun, Miss Jen? Bakit inuna natin ang imperialismo bago itong tatlong ito? Madali kasing unawain ang kolonyalismo at imperialismo kapag pinagbangga natin sila. Mamaya mas mauunawaan ninyo ano bang connection sa dalawang ito. Pero again, sana kayong malito
Kapag dinignan natin ang timeline ng kasaysayan, ganito dapat siya, okay? Nauna ang kolonyalismo, unang yugto ng kolonyalismo, naglayag sila gamit ang mga barko. Sumunod ang panahon ng kaliwanagan, revolusyong siyentipiko, revolusyong industrial, maraming achievements, maraming inventions ang naganap bago tayo nagkaroon ng panahon ng imperialismo. Ngayon, paulit-ulit tayo, Miss Jen. Ano ba muna ang imperialismo? When we say imperialismo, isa itong paraan ng pananakop ng lupain upang palawakin ang teritoryo, kontrolin ang pamahalaan at palawakin ang kapangyarihan. Kanina class, dalawa lamang ang layunin ng kolonyalismo. Ang komersyal, makikipag-trade ka. Pangalawa ay ang i-push, 'di ba? Ibigay sa kanila ang relihiyon na meron ka. Dumating ang panahon ng imperialismo. Ang pangunahing layunin nito ay hindi na lang makipag-trade. Hindi na lang ibigay ang relihiyon. Ang pangunahing layunin ng mga makapangyarihang bansa rito ay palawakin ang teritoryo nila. Kontrolin yung pamahalaan ng mga maliliit na bansa na ito at palawakin ang kapangyarihan ng malaking bansa. Mas malupit ang panahong ito, class. Okay? Tanong, bakit nangyari? Anong dahilan? Bakit nagsimula ang imperialismo? Meron tayong tatlong dahilan. Una, ang kapitalismo. Kung kanina class, nagkaroon tayo ng kaisipan na merkantilismo na ang pag-unlad po natin nakabatay sa kung gaano karaming ginto ang meron ka. Ngayon, pagdating ng imperialismo, nakabatay na, okay? Batay pa rin naman sa ginto at sa lapi. Pero ang mga tao rito ay nananakop, hindi para kumita. Okay? Hindi para kumuha ng ginto. Nananakop sila dahil sa kapitalismo o para tumubo yung nakuha na nila noong kolonyalismo. Noong kolonyalistang bansa pa lamang sila. Okay? Pangalawang dahilan ng imperialismo ay yung ideya ng white man's burden ni Rudyard Kipling. Naging kaisipan ito ng mga kanlaranin class noong panahon ito kung saan iniisip nila na responsibilidad nila class na palaguin, gawin tayong sibilisado ng mga maliliit na bansa. Imagine class, parang iniisip nila na hindi tayo sibilisado noong natagpuan nila tayo. Kaya nung sinakop nila tayo at naging imperialistang bansa na sila, dahil sa ideya ng white man's burden, kailangan nila tayong gawing sibilisado. Okay? Nagta-transition po yung mga bansa mula sa pagiging kolonyalista papuntang imperialista. Tanong. Sige, isulat ang mga sagot ninyo sa kwaderno o notebook ninyo. Ang Espanya po ba ay maituturing na isang imperialistang bansa? Paano ninyo nasabi? Okay, isulat again, isulat sa mga notebook at ipapasa ito sa ating Google Classroom. Balik tayo. Huling dahilan ng imperialismo ay yung tinatawag nating revolusyong industrial. Ito ay matatalakay natin by week 6 dahil dito po iba't ibang machineries na ang naimbento at gusto nang i-apply ng mga imperialistang bansa ito doon sa mga bansang nasakop nila. So yan yung mga pangunahing dahilan bakit nagsimula ang imperialismo. Kapitalismo, feeling nila, responsibilidad nila o kailangan natin maging sibilisado, 'di ba? At revolusyong industrial. Tignan ang mapa na ito. Yan po ay mapa ng mga bansang nanakop at nasakop dito sa Southeast Asia. Okay, Timog Silangang Asya. So, sino-sino ba yung mga imperialistang bansa? Kung kanina may mga kolonyalistang bansa tayo, ngayon, imperialistang bansa. Ito po ay mga tanyag lamang, class. Okay, so wag niyo akong hanapan ng iba pang mga bansa. Tanyag lamang tatalakayin natin upang madaling matandaan. Una po ay ang Pransya. Dalawa lamang ito. Pangalawa ay ang Britanya. Bakit ko napiling ang dalawang bansang ito?
Dahil ang dalawang bansa na ito, class, sila yung may malaking sakop sa kontinente ng Africa. At ang kontinente ng Africa ay kilala bilang madilim na kontinente noong panahon na ito. Tandaan ninyo, klasa, malaki again ang kontinenteng ito at hindi masyadong nagagalugad ang kontinenteng ito. Maliban pa doon sa iba't ibang mga sa Asia, 'di ba? Pero unti-unti kasi madali lang makita yung mga isla sa Asia kung tutuusin dahil isla 'yan. Eh, itong kontinenteng ito, rock, landlocked ito, class. Okay? So, kung pupunta ka sa isang parte o isang bansa ng Africa, ay nasa dulo ka pa lamang. Paano pa yung gitna o puso ng kontinenteng ito? Kaya madilim ang kontinenteng ito, hindi ginagalugat. Pero, noong panahon ng imperialismo, unti-unti silang ginalugad ng mga bansang Europeo. At ang dalawang bansa o pinakamakapangyarihang bansa na may pinakamalaking share o natuklasan o nakuha sa bansang Africa o sa kontinenteng Africa ay ang Britanya at ang Pranses. Tignan ninyo ang mapa na ito, makikita naman natin. Iya. Ngayon, dating sa Britanya, class, umpisahan natin ito sa Britanya. Ginamit ng Britanya ang British East India Company. Ang British East India Company ay pinahintulutan at binuo ni Queen Elizabeth I. Um, ito isang kumpanya ito, class. Ginagamit na natin yung kumpanya usually sa kasalukuyan. Pero joint stock company po itong British East India Company. Kung saan pinapondohan ng monarkiya, for example, ni Queen Elizabeth I, um, yung kumpanya na ito, mga manlalayag po ito, mga sumasakay ng barko, pinopondohan nila yung mga manlalayag na ito upang makakuha ng materyales sa mga lugar na pupuntahan nila. So, ganoon ang ginawa nitong British East India Company. So, naging tanyag ito, class. Okay, maraming nagawa ang kumpanya o itong British East India Company na ito. Naging malaki ang pakinabang ng Britanya sa binuo nilang kumpanyang ito. Dahil kahit pondohan nila iyan, mas malaki ang babalik sa kaharian nila kung tutuusin. 'Di ba? Kaya tinawag din na Crown Jewel of Asia ang India dahil sobrang laki, class, ang pakinabang na nakuha ng Britanya sa bansang ito. Kung kanina, kung natatandaan ninyo, ang Portugal po ay natuklasan ang bansang India. Pero in the long run, long run, class, um, Britanya ang pinaka nakinabang sa bansang ito. Imagine that, 'di ba? Meron din tayong Cullinan Diamond. Ito yung pinakamalaking diamante sa kasaysayan natin sa daigdig. Nakita ang diamanteng ito sa kontinenteng Africa. So makikita natin gamit yung diamante na yan kung gaano kayaman ang Africa, class. At Miss Jen, nasan na yung diamante na ito? Kung makikita naman ninyo sa slide natin, nahati-hati na ito actually at yung dalawang pinakamalaking parte ng Cullinan Diamond ay matatagpuan natin doon sa corona at cetro. Okay? Yung cetro, yung hawak ng reyna o ng hari ng monarkiya ng Britanya. So hanggang ngayon, class, nandun pa rin yun. Nais nang bawiin ito actually ng kontinenteng Africa. Pero anyway, tingnan natin kung makukuha nila ito. Ngayon, itong dalawang malaking imperialistang bansa sa kasaysayan ng daigdig, ang Pranses at ang Bretanya. So ano ang nais kong gawin ninyo bilang mga pure online students? Sagutan po itong tanong na ito. Nais kong bubuo kayo ng Venn diagram na nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakapareho ng konsepto ng kolonyalismo at imperialismo. Pagkatapos gumawa ng Venn diagram, nais ko ring isulat ninyo ang positibo at negatibong epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa ating daigdig.
Kung may tanong o paglilinaw kayo sa ating naging talakayan o sa video na ito, mag-private comment lamang sa ating Google Classroom at sasagutin ko ito. Again, ihintayin ko ito, ang mga sagot ninyo, picturean o screenshot at ipasa sa ating Google Classroom. Naway may naibaon kayo sa aralin na ito. Maraming salamat.